Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Sa episode na ito ay matutunghayan po ninyo ang mga naging proyekto ng Iglesia ni Cristo sa buong isla ng Leyte pagkatapos manalasa sa ating bansa ang isa sa maituturing na pinakamalakas na bagyo sa mundo, ang Super Typhoon Yolanda. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Isang napakalakas na bagyo ang Yolanda, kung saan ito ay nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas region. Nanalasa na yung malakas na hangin na halos hindi na makita yung mga kuan dahil sobrang dilim. Kay bisan ang distansyahan imo kaatubang mga duha ka dupa. Di mo na makaklaro ang iyan awong. Tapos nagliparan na lahat ng mga bagay na mga yero, lahat. Maririnig mo yung lupa na parang nanginginig siya. Kaya nga sabi ng iba, hindi lang daw bagyo, kundi may kasamang lindol. Kasi umuuga yung lupa dahil sa sobrang lakas ng hangin niya. Taglayang pinakamalakas na hangin na aabot sa 335 kilometers per hour at 6 na beses na naglandfall sa ating bansa. Kaya nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga kabahayan, ari-arian at kumitil ng maraming buhay. Ang hangin talaga po, pumipito eh. Bandang alas 9, hindi na ganun ang tunog. Kumbaga, kung pupunta ka sa airport, yung papalipad na eroplano, yun po ang tunog. Hindi na siya sumisipol. Talagang umuugong siya. Kung siguro gabi yung bumanat po, di po namin alam. Marami talagang patay. 10 taon na ang nakalipas mula nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang ating bansa. Kamustahin natin ang mga naging proyekto ng Iglesia ni Cristo, partikular na sa isla ng Leyte. Ang Leyte ay isang malaking pulo na kabilang sa Visayas Group of Islands. Nahahati ito sa 2 lalawigan, ang Leyte at Southern Leyte. Makikita dito ang pangalawa sa pinakamahabang tulay sa bansa, ang San Juanico Bridge na umabot ng 2.16 kilometers at ang isa sa kilalang World War II historical site, ang MacArthur Landing Memorial National Park. Nahahati ang isla ng Leyte sa 2 distrito eklesyastiko ng Iglesia ni Cristo, ang Leyte East at Leyte West. Ang distrito eklesyastiko ng Leyte West ay binubuo po ng 46 na mga lokal, 8 mga extensions o karagdagang dako ng pagsamba, at mayroon pong 15 mga dako ng group worship service. Ang pinakasentrong lokal po ng aming distrito ay ang lokal po ng Ormoc City. Sa loob ng 1 dekada mula nang humagupit ang bagyong Yolanda, ay may kabuuang 32 na mga kapilya at gusaling sambahan ang naipagawa at naipatayo ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Leyte West. Taong 2014 ay may 16 na sambahan ng naipatayo sa distritong ito.
ang naging proyekto sa distritong ito noong taong 2015. Itinalaga naman sa Diyos ang gusaling sambahan sa lokal ng Kilim sa Baybay City, Leyte noong March 9, 2015. October 27, 2015 ay natapos ang pagkukumpuni sa sambahan ng lokal ng Culaba. Ang mga sambahan sa lokal ng Balyon, lokal ng Albuera at lokal ng Abanilla ay natapos sa taong 2016. Noon namang January 1, 2017 ay inihandog sa Diyos ang 400 seating capacity na gusaling sambahan sa lokal ng Kananga na sinundan ng natapos na sambahan sa Inasuyan at sa Crossing Mahaplag. Sumailalim sa major repair ang sambahan sa lokal ng Bunga na natapos noong November 15, 2018. At sa panahon ng kasagsagan ng pandemya ay naitalaga sa Diyos ang gusaling sambahan sa lokal ng Inupakan at natapos ang pagkukumpuni sa sambahan sa lokal ng San Miguel sa bayan ng San Isidro, Leyte. Ang distrito po ng Leyte East ay binubuo ng 52 lokal at 9 na mga extension. Ang pinaka-sentrong lokal po ng aming distrito ay ang lokal ng Tacloban City na kung saan ay narito rin po ang tanggapan ng distrito. Sa loob ng 10 taon, pagkatapos manalasan ng Bagyong Yolanda, ay may kabuuang 17 ang mga kapilya at gusaling sambahan ang naipagawa at naipatayo ng Iglesia ni Cristo sa distrito ng Leyte East. Noong tumama ang Bagyong Yolanda, noong November 8, 2013, meron tayong isang gusaling sambahan under construction noon. Ang kapilya ng lokal ng Hulita. Kadagmitan nga panahon, ginayos abto. Waray ma-stop ang trabaho han mga taga-construction. Ayadhan singbahan. Nagpahuway lahirahin mga 5 ka oras habang makusog ang hangin. Pero pag hupa na angin, duro-diretso ang trabaho. Pagkalipas ng 2 buwan, ay itinalaga sa Panginoong Diyos ang gusaling sambahan sa lokal ng Hulita. Kabilang sa mga sambahang sumailalim sa repair and renovation sa distrito ng Leyte East ay ang mga sumusunod. Hindi po nagpabaya ang pamamahala. Nung malaman nila na isa ito na nawasak talaga, agad-agad gumawa ng pamamahala ng aksyon na magpadala kagad dito ng mga tao. Mula noon, kahit na dumaraan ng mga malalakas na bagyo, hanggang ngayon po ay nananatili ang tibay at lakas ng tambahan natin. Noong November 27, 2015 ay itinalaga sa Panginoong Diyos ang ipinatayong bagong gusaling sambahan sa lokal ng New Era na nasa barangay Alang-Alang, Leyte, na kung saan ang lugar na ito ang isa sa nakaranas ng matinding hagupit ng ulan at hanging dala ng Bagyong Yolanda. Kumbaga, i-describe natin yung kapilya dati. Yung balikat ng kapilyang ito, doon nakatungtong yung dating kapilya. Kasi ibinaba ito ng halos 15 meters. Palibhas ay matindi ang dinanas ng mga kapatid sa lugar na ito
Kaya pinatibay ng husto ang gusaling sambahang ipinatayo sa kanila ng pamamahala ng iglesia. Yung mga bintana, baga ang tawag po dyan, wire mesh, na ginagamit po sa mga barko. Kasi pagka dumaan yung mga malalakas na hangin o may mga debris man na tumama, at least hindi siya masisira kaagad. Pati nga po yung mga pintuan namin dito, ito po yari sa Nara. Talagang pinatibay. October 27, 2023, itinalaga sa Diyos ang 670 seating capacity na bagong gusaling sambahan sa lokal ng San Jose at siyang pang-49 na proyekto ng Iglesia ni Cristo sa isla ng Leyte pagkatapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay buong pagtatalagang itinataguyod ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang pondo na ginagamit ng pamamahala ng Iglesia ay galing po lahat sa kusang loob na abuloy at handog ng bawat kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Alam na alam at kitang-kita din po natin kung gaano po kasinop ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo sa ating mga handog. Ito po kasi ay ginagamit at ginugugol paunahin na po sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan kung saan doon po natin isinasagawa ang mga pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos.